Narito na at itutuloy na natin ang usapan tungkol sa mga kalapate ni Sir Leo Aban. Dito pa rin sa kanyang magandang loft sa Malabon City. Isa na rin to sa mga maunlad na bayan. Kasama sa mga industriya ng Malabon ang pagpipino ng asukal. Ang paggawa ng patis ang isa sa nagpapalasa sa ating hapagkainan. Paggawa ng tabako. At syempre, mawawala ba ang pangingisda? Napakaraming mga seafoods dito. Isa rin sila sa kilalang bagsakan ng mga isda. Hindi na namin kayo paghihintayin. At syempre, taga rito ang fancier na bibisitahin natin ngayon. Kaya heto na siya. Atin ang pakinggan ang ating pigeon fancier ng Malabon. Ito ang Bisitero. Basta ang masasabi ko lang sa mga newbie, bumili kayo ng pundasyon nyo ng maayos para hindi na kayo maligaw. Ayusin nyo yung mga dugo ng ibon na hinahawakan nyo. I-pair nyo ng tama para mas mabilis ang achievement. Sa loft, no po ang pwede po ninyong sabihin sa mga newbies natin pagdating po dun sa loft na kinalalagyan ng mga ibon natin? Sa loop naman, kunyari, nandito na tayo sa stage ng nasa karera ka na. At talagang yung preparasyon mo sa ibon, kailangan yung mga ventilation ng hangin, yung pacing ng yung ibon, kung saan sila nagpapahinga. Alam mo yung ambient, saka yung ikot ng hangin sa loob, kailangan insakto ang temperatura. Opo. Hindi pwede mainit, hindi rin pwedeng malamig. Kailangan yung banayad lang yung hangin para yung ibon nakakapagpahinga ng maayos, tsaka nare-relax. Opo. Yun ang lagi kong na-observe sa ibon. Pag sa loob, tapos kailangan ng ibon, mahaba-haba rin yung nililiparan ng loob para kahit papano, nakakapag-stretching sila sa loob. Yun ang lagi kong tip sa mga nagkakalapati. Kailangan lang tingnan mo rin sila. Hindi yung pababayaan mo na lang sila. Pagdating ng oras ng karera, ililipad mo na lang ng karga ka na lang ng baliwala. Bahala na kung uwi. Hindi yung tama yun pag talagang gusto mong tumutok sa ibon. Kayo po ba, Sir Leo, hands-on po kayo sa pagkakalapate? Yes, hands-on ako rito sa pag-ibon. Opo. Sa ngayon, medyo, siyempre, galing tayo sa pandemic, medyo nagiging minimal na rin yung akyat ko rito sa loop ko kasi nabibisi nga ako dun sa mga dapat ko pang gawin na iba. Meron naman akong loopman, si Jeep Fernandez. Siya muna minsan nag-aalaga rito, papakain, pipiding siya ng ibon, nag-cleaning. Tapos at the same time, pag maganda ang panahon, nire-release niya yung ibon para mag-exercise yung ibon sa labas. Opo. Para makapag-stretching yung mga pakpak nila. Tapos papapasukin niya, pakakainin na naman niya uli. Yun yung mga ko sa loop. Yung mga proper feeding, kailangan natin yan sa loop natin. Yung iniinuman nila, kailangan malinis. Yung kinakainan nila, kahit papano, malinis din. Actually, dito sa loop ko, marami pang kulang to. Hindi pa naman talagang sinabi kong maayos na talaga ang loop ko. May mga kulang pa rin to. Pero sana pagdating ng panahon, maayos pa rin to. Kapag pa rin tayo, libangan lang naman natin to sa buhay natin. Anytime, mawawala rin naman to. Diba? Hindi naman to habang buhay. Ika nga, walang forever. Diba? Walang forever. Lagi lang tayong tatandaan natin, walang forever. Tsaka yung mga nangangalapati dyan, walang personalan. Ano lang, laro-laro lang. Play lang, play. Kumbaga sa isang tugtog, laro lang tayo. Happy lang. Happy lang. Sa iba dyan, may personal na dinaramdam yung mga hindi naman dapat damdamin, bahala na sila. Kung masaya sila sa ganun, wala tayong masabi kasi may kasabihan nga tayo na
anak nga natin, hindi nga natin kayang hawakan ng kalooban nila, ibang tao pa kaya. Diba? Yun yung mga ano dyan sa pagkakalapat. Ganon din naman tayo, tao lang naman din tayo. Diba? Yun lang yung mga ano ko. Sir, ano naman po ang ayaw nyong alagaan na ibon sa loft nyo? Actually, ang ayaw ko sa ibon sa inalagaan ko sa loob ko, yung ayaw lumipad. Yun, unang-una yan, Para ayaw mga tamad, lumipad. no? Oo, tamad, ayaw lumipad. Pangalawa, yung sobrang tulin. Ayaw ko rin yan. Gusto ko yung medyo slow lang siya. Tapos, timing lang yung speed niya. Apo. Yung mga gusto ko. Ang yung ayaw ko, yung matutulin na ibon. Kasi kalamitan dyan, hindi na talaga nakaka-home Pagka ang ganun. matulin. Kasi prone sila sa mga sabit. Apo. Yan. Sabit, lambat. Yan ang mga front niyan, yung matutulin. So, yun yung mga ayaw ko sa matulin. Yung gusto ko, yung sakto lang yung lipad nila. Pero sir, naka-experience din po kayo ng ibon na parang nakatambay lang, pero mahusay pala. Oh, yun, meron na ako niyan. Yung sinasabi kong tamad, lumipad. Apo. Oh, yung kalamitan sa akin dito, yun yung mga nagcha-champion. Talaga? Oh, yun yung mga, actually meron na ako niyan, isa. Apo. Talagang panunurin ka lang, bugawi mo, gagalit pa sa'yo. Magagalit pa ibon sa'yo, titingnan ka pa, ba't mo ako pinalilipad? Sabi, ika nga niya, kung nagsasalita ka lang. Kaya nga. Oh, pero nandun niya sa karera na, mabagal siya lumipad. Pero habang palayo ng palayo, tumutulin siya. Ayun siguro yung characteristic niya talaga. Yun yung meron ako niyan. Yun yung pumarte ko sa Peche. Yung combine namin ni Rodolfo Ramos, yung Dupax. Yun yung nandyan. Yung bali yung ibon na yun. Pinangalanan din ni Igayap yun. Apo. Siya na rin nagpangalan nun. Tawag niya dun sa ibon na yun, Kulelat. Kulelat. Kulelat Pero sa nandyan, sarap. buhay pa rin siya? Andyan, yun nga ang overall champion. Okay. Third overall siya. Tapos, solo winner siya. Third lap winner siya ng Tacloban. Dami pa lang din. Actually, ito yung trophy niya, no? Tsaka ito. Dalawa yan. Anong overall sir? Third Ito, overall? third. Ito, ito naman yung Third place siya. Third place, pangatlo. Okay po. Alam mo naman sa PHA, auction yan. Opo, Pag at last mahirap race. ang laro Oo. talaga ron. Dami rin Nung mga that time na yun, hard race talaga yun. Konti lang na nakapagpauwi nun. Matindi. Meron nakapagpauwi pero ang complete clocking nun, ilan lang kami. Sir, isa pa pong tanong, ano naman po yung last na pinakayo nyo sa kulungan nyo? Sa akin, ang pinakayaw ko sa kulungan ko, last na last talaga to Apo. yung bihag. Bihag. Tapon mo na yan kasi hindi mo alam yan. May mga bihag ka dyan, pamigay mo na yan, huwag mo nang ngariin. Tapon mo talaga yan. Stray bird. Oo. Kailangan mo yan. Kasi iba niyan, talagang inaalagaan din nila. Kaya nga. Pero pag ikaw gusto mo talagang maganda, tapon mo na, pamigay mo na. Kaya mga bisitero number 1 tip yan. Huwag kayong magkikip ng mga bihag. Nga po pala sir, pwede niyo po pakilala ang ating Lockman. O nga pala, ito, si Lukman ko, si Jeffrey Fernandez. Ito yung tagalaga ko ng kalapate rito. Siya yung nagpipiding ng mga ibon, tsaka nagpapalipad, nagtitraining. Siya yung katiwala ko rito sa loop ko. So, balik kami dalawa ng Aking dalawa nag-aasikaso po. Nag-aasikaso rito. Lalong-lalo na sa pag nasa oras na ng karera. Kaming dalawa. Kayong dalawa yung Sa training, yes. Sa training ng umaga, madaling araw pa lang, gising na yan. Nag-iipon na ng ibon yan. Lalagyan na sa basket yan para dali na namin siya labas para mag-training kami. Para Ito, pumupukol ng mga ibon. pupul, bababa niya ibon. Ako naman ang tagasalo dun sa baba, nakakarga. Ayos Ito yung partner ko dito. Apo. Sir, nga pala sir, tatanong ko lang po pala, si 622 po ba yung champion ng Bulan Sorsogon, mga nandiyan pa rin po? Ito po yung trophy niya. Dyan po yan. Tapos ito, si third place nyo, isa lang po ito. Tsaka yung third Sa overall PHA champion. yan. Sa PHA Sa yan. PHA. Tapos ito po, ano pong PFC club yan. PFC. Yung isa, PFC lahat yan. sa PFC. Pero ito si, si 181 nandyan din po sa inyo. Nandiyan yan. Yung ibon na yan. Sa Ito, PHA yan. anong achievement naman to? Si 191.
Third Si 19 place yan, ng yeah. Kabagan. Oo, Kabagan yan. Smash din yan. Okay. Kabisitero, ito no, kung makikita nyo, ang dami pong mga trophy ni Sir Leo. Lahat po ito napanalunan niya sa magkaibang club, PHA, and also, this one is PFC. Yan, no, sa dami ng trophy niya at mga achievements niya, talagang pinakita niya kung gaano po siya katindi mula na nagsimula po siyang kumarera. Bali, Hindi po lahat, basta-basta. lahat yan, ano lang nag-umpisa yan, 18 to 19 lang lahat yan. 18 to 19. Pero ang 2 dami years. na, oh, grabe. Yun yung naging ano namin sa karera. Sa 2 taon na yan na karera na yan. Opo. Sir, kayo po, ano po ang best experience nyo dito sa loft nyo nila Sir Leo para doon sa pagkakalapate nyo? Yung pag-aalaga ng tama, saka mai-train ng ng ayos. Yun ang magandang pag-aalaga sa ibon. Eh ano naman po yung yung nung nandito kayo nag-loft man dito kay Sir, yung unang ibon na nagpanalo nyo? 2008. Nandito ba sa achievements? Nandito yung Pepsi, saka PHA. Nandito Ito itong pareho na to. Oo. So, sila overall. 2018 yan. 2018. Sa 2018, marami yung achievement dyan. Siyempre Sir, bukod dito sa trophy, marami rin po mga certificate. Oh, meron. Yung mga dami certificate rin. ako dyan. Opo. Lahat yan nandyan. Certificate, lahat yan. Sir, pwede niyo po ba kami ipasyal sa loft nyo para mapakilala yung mga ibon na natin, mga achievers nyo? Yes, oh, Mga pwede. champion. Walang problema. Oh. Ayan mga bisitero ipapasyal po tayo ni Sir Leo dito sa kanyang napakagandang loft at ipapakilala niya po yung mga achievers niya tsaka yung mga famous na ibon niya dito sa loft niya. Tara, samahan niyo kami! Asan na si Tuto, yan. Ito na si 622. Ito yung ibon na yan. Yung ibon na yan. Pips yan. Ano po achievement niya, Sir? Bali, ano to, champion siya ng bulan tsaka alin. Alin. Dalawang, sa Tacloban lang nawala to. Ay sa Katbalugan. Katbalugan. Running for overall champion na to. Pero tapos na ng karera ng Tacloban. Tsaka naman siya ngayon umuwi. May tama na sa dibdib. Patulin tong ibon na to. Itong ibon na to, ang mamagulang nito galing kay Igayap, kay Warden. So bali ang bloodline nito, Kupman. Kupman to. Tsaka yung magulang nito, ito yung ang nanay nito, ito yung DQ ni Warden sa Peche, no? Na Tuki ang magulang nito. Yun yung pinag-cross namin. So ito yung anak. Si 191. Kabagan champion. Hard race yan. Hard race mismo. First clacker yan sa buong